Araling Panlipunan 4, Quarter 3, Week 7. Serbisyo ng pamahalaan na batay sa pambansang budget ng Pilipinas taong 2023. Partikular ang serbisyong pang-ekonomiya. Matatag curriculum, bansang makabata, batang makabansa, with me, Teacher KMT. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa serbisyo ng pamahalaan na batay sa pambansang budget ng Pilipinas taong 2023. Partikular ang serbisyong pang-ekonomiya. Mga layunin. Una, nasusuri ang papel ng pamahalaan at ang mga programang pang-ekonomiya. Pangalawa, nakikilala ang mga kagawaran ng pamahalaan. Pangatlo, naiisa-isa ang mga programa ng pamahalaan na may kaugnayan sa pang-ekonomiya. Unang aral. Maikling balik-aral. Kumpletuhin ang talata. Sagutin natin. Ako ay isang doktor. Ang aking trabaho ay magpagaling at magbigay ng lunas sa may sakit. Kabilang ako sa kagawaran ng kalusugan. Ang mga programa natin ay nakakatulong sa mga Pilipino. Ilan sa aming mga programa ay libreng bakuna, pagsusuri o check-up, at pagtuturo tungkol sa tamang kalusugan. Para sa kasunod na talata, sagutin mo ito. Magaling. Ako ay isang guro. Ang aking trabaho ay magturo. Kabilang ako sa kagawaran ng edukasyon. Ang mga programa namin ay nakakatulong sa mga Pilipino. Ilan sa aming mga programa ay libreng edukasyon, programang pampaaralan, at pagtuturo ng wastong asal at kaalaman. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sa nakalipas ninyong aralin ay nakikilala niyo ang iba't ibang departamento ng pamahalaan na may kaugnayan sa edukasyon, seguridad at kalusugan. Para sa araling ito ay kikilalanin naman ninyo ang iba't ibang departamento na may kaugnayan sa infrastruktura, agrikultura at yamang likas. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Serbisyong pang-ekonomiya. Mga programa ito ng pamahalaan na may kaugnayan sa gawain sa ekonomiya. Ikalawang araw.
Unang aralin, agrikultura, reformang pansakahan at likas na yaman at kapaligiran. Talakayin natin ang mga kagawaran at ang kanilang layunin, programa at serbisyo na may kaugnayan sa ekonomiya. Una, agrikultura. Ang kagawaran na ito ay tinatawag na kagawaran ng agrikultura o Department of Agriculture. Mandato. Ang kagawaran ay ang ahensyang pampamahalaan na responsable sa pagsusulong ng pang-agrikulturang kaunlaran sa pamamagitan ng pagbibigay ng patakaran, pampublikong mamuhunan, at mga serbisyong suporta na kinakailangan para sa mga lokal at export-oriented na negosyong pang-agrikultura. Iniisip ng DA ang isang bansang may sapat na pagkain at matibay na kalakaran na may mga magsasaka at mangingisda na may kapangyarihan at umuunlad. Sa makatuwid, nagtutulungan ito at ang pribadong sektor na palakihin ang produktibidad at kita sa sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng pagsusulong ng teknolohiya at praktikang matibay, kumpetitibo at maayos sa kalikasan. Kaya naman, ang kanilang sigaw ay simpleng masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya. Halimbawa ng programa. Una, National Agriculture and Fisheries Modernization and Industrialization Plan 2021 to 2030. Ang NAFMIP o NAFMIP 2021 hanggang 2030 bilang isang kabuuang plano para sa buong bansa ay naglilingkod bilang gabayang plano upang itaguyod ang paglago ng sektor sa loob ng susunod na dekada. Ito ay magiging daan sa landas ng mas detalyadong mga plano para sa pag-unlad ng agrikultura at pangingisda na nakatuon sa operasyon. Ang NAFMIP ay layuning higit pang palaguin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda na maliit ang lupa upang matugunan ang pangangailangan ng kanilang pamilya sa panahon ng implementasyon ng plano. Pangalawa, National Color-Coded Agricultural Guide Map. Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay sumusuporta sa pagbuo ng bagong mga kasangkapang pangplanong iniisip ang mga hamon ng pagbabago ng klima. Layunin nito ang pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda sa Pilipinas, pati na rin sa lahat ng iba pang mga interesadong sektor, kabilang ang pribadong sektor, patungo sa mga sistemang pangangalaga sa pananim na handa sa klima. Ito ay ginagawa sa pamamagitan ng pagtiyak na ang mga interbensyon ng pamahalaan ay nakabatay sa siyensya. Pangatlo, Philippine Rural Development Project. Ito ay ang 6 na taong proyektong idinisenyo upang itatag ang plataporma ng pamahalaan
para sa isang moderno, maalam sa klima at nakatutok sa merkado na sektor ng agrikultura at pangingisda. Pang-apat, a special area for agricultural development. Ang programang SAAD ay may layunin na makatulong sa pag-alis ng kahirapan sa gitna ng mga nasalaylayan ng sektor ng agrikultura at pangisda sa 30 prioridad na probinsya na itinalaga ng Philippine Statistics Authority o PSA, pati na rin sa mga lugar na saklaw ng Executive Order No. 70 Serye ng 2018. Para sa pangalawang kagawaran, reformang pansakahan. Ang tawag sa kagawaran na ito ay kagawaran ng reformang pansakahan ng Pilipinas o Department of Agrarian Reform o kaya naman ay DAR. Mandato. Ang DAR ay ang nangunguna sa implementasyon ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP sa pamamagitan ng Land Tenure Improvement o LTI, Agrarian Justice sa paghahatid ng mahalagang serbisyong sumusuporta sa mga tagapakinabang na kliyente. Mga halimbawang programa: magbigay ng seguridad sa land tenure sa mga magsasakang walang lupa sa pamamagitan ng land acquisition at distribution, implementasyon ng leasehold arrangements at iba pang mga serbisyong LTI. Magbigay ng legal na interbensyon sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo o ARBS sa pamamagitan ng pagsusuri ng mga agraryong kaso at legal na tulong sa agraryo. Ipatupad, tulungan at i-coordinate ang paghatid ng serbisyong suporta sa ARBS sa pamamagitan ng social infrastructure and local capability building o SILKAB, sustainable agribusiness and rural enterprise development o SARED, at access facilitation and enhancement services o AFAES. Pangatlong kagawaran, likas na yaman at kapaligiran. Ang tawag sa kagawaran na ito ay kagawaran ng kapaligiran at likas na yaman o Department of Environment and Natural Resources o DENR. Mandato. Ang kagawaran ay ang pangunahing ahensyang responsable sa pangangalaga, pamamahala, pag-unlad at tamang paggamit ng kalikasan at likas yaman ng bansa. Partikular na ang kagubatan at lupang pangpastol, likas yaman ng mineral kabilang na ang mga nasa mga pook na inireserba at watersheds at lupain ng pampublikong domain. Kasama na ang pagbibigay ng lisensya at regulasyon sa lahat ng likas yaman ayon sa maaring itadhana ng batas upang matiyak ang makatarungang pagbahagi
ng mga benepisyo mula dito para sa kapakanan ng kasalukuyan at mga hinaharap na henerasyon ng mga Pilipino. Mga halimbawang programa. Narito ang top 10 priority programs. Una, geohazard, groundwater assessment, and responsible mining. Pangalawa, Enhanced National Greening Program. Pangatlo, Intensified Environmental Protection, Clean Air. Pang-apat, Intensified Forest Protection and Anti-Illegal Logging. Pang-lima, Manila Bay Clean Up Program. Pang-anim, Improve Land Administration and Management. Pang-pito, Scaling Up of Coastal and Marine Ecosystem Program. Pang-walo, Enhance Biodiversity Conservation. Pang-siyam, Intensified Environmental Protection, Solid Waste Management. Pang-sampu, Intensified Environmental Protection, Clean Water. Pinatnubayang pagsasanay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawaing ito. Ikatlong araw. Pabaong pagkatuto. Balikan at magbigay ng maikling pagpapaliwanag sa mga programa at kung paano ito nakakatulong sa mga Pilipino. Serbisyong pang-ekonomiya. Una, Department of Agriculture o DA. Narito ang pwedeng maging sagot. Basahin mo ang mga ito. Para naman sa Department of Agrarian Reform o DAR. Narito ang pwedeng maging mga sagot. Basahin mo ang mga ito. At panghuli, Department of Environment and Natural Resources o DENR. Narito ang mga pwedeng maging sagot.
Basahin mo ang mga ito. Ika-4 na araw. Pagninilay sa pagkatuto. Ipaliwanag ang iyong sagot sa sumusunod na tanong. Una, ano ang maaaring mangyari sa ating bansa kung wala ang mga nabanggit na kagawaran? Magaling! Kung wala ang mga kagawaran tulad ng DA, DAR at DENR, maaring magkaroon ng kaguluhan at problema sa ating kabuhayan. Walang mag-aalaga sa mga magsasaka at produksyon ng pagkain. Walang mamamahala sa lupa para sa mga magsasaka at walang magpoprotekta sa kalikasan. Dahil dito, maaaring bumaba ang produksyon ng pagkain, masira ang likas na yaman, at mahirapang umunlad ang kabuhayan ng mga tao. Pangalawa, gaano kahalaga ang mga serbisyong pang-ekonomiya sa pagpapaunlad ng kabuhayan ng bansa at pang-infrastruktura? Magaling! Mahalaga ang serbisyong pang-ekonomiya dahil ito ang tumutulong upang magkaroon ng sapat na pagkain, maayos ang lupaing sakahan, at malinis na kapaligiran. Sa tulong ng mga programang ito, mas gumaganda ang kabuhayan ng mga tao at mas nagiging maayos ang mga infrastruktura tulad ng kalsada, tulay at irigasyon. Dahil dito, mas umuunlad ang ekonomiya ng bansa. Pangatlo, paano napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya ng bansa? Tama! Napapaunlad ng pamahalaan ang ekonomiya sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga programa at serbisyo na tumutulong sa agrikultura, pangkabuhayan, kalikasan at infrastruktura. Naglalaan sila ng pondo, kagamitan, pagsasanay at mga proyekto upang mapaunlad ang produksyon ng pagkain, protektahan ang kalikasan at mapabuti ang kabuhayan at pamumuhay ng mga mamamayan. Ika-4 na araw. Pagsusulit. Piliin ang tamang sagot. Una, ano ang pangunahing mandato ng kagawaran ng agrikultura? A. Pangangalaga sa mga kagubatan. B. Pagsusulong ng pang-agrikulturang kaunlaran. C. Pagpapaunlad ng industriya ng turismo. D. Pangangalaga sa kalikasan at likas na yaman. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Pagsusulong ng pang-agrikulturang kaunlaran. Pangalawa, ano ang layunin ng National Agriculture and Fisheries
Modernization and Industrialization Plan ng 2021 hanggang 2030. A. Pagtataguyod ng sustainable tourism. B. Palaguin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. C. Pagpapalago ng industriya ng IT. D. Pagpapaunlad ng urban housing projects. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Palaguin ang kita ng mga magsasaka at mangingisda. Pangatlo, alin sa mga sumusunod ang layunin ng Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA? A. Pagtataguyod ng urban development. B. Pagpapalago ng kita sa sektor ng BPO. C. Pagtulong sa mga magsasaka na harapin ang mga hamon ng pagbabago ng klima. D. Pagsusulong ng renewable energy. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Pagtulong sa mga magsasaka na harapin ang mga hamon ng pagbabago ng klima. Pang-apat, anong proyekto ang idinisenyo upang itatag ang plataporma para sa isang moderno at maalam sa klima na sektor ng agrikultura? A. Philippine Rural Development Project. B. National Education Plan. C. Clean Air Act. D. National Disaster Risk Reduction Plan. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Philippine Rural Development Project. Panglima, alin sa mga sumusunod na programa ang may layuning makatulong sa pag-alis ng kahirapan sa sektor ng agrikultura at pangingisda? A. Enhanced National Greening Program. B. A Special Area for Agriculture Development. C. Manila Bay Cleanup Program. D. Responsible Mining Program. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. A Special Area for Agricultural Development. Pang-anim, ano ang pangunahing mandato ng kagawaran ng reformang pansakahan? A. Pagsusulong ng turismo sa kanayunan. B. Pagpapaunlad ng infrastruktura. C. Pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. D. Pagbibigay ng edukasyon sa kabataan. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Pagpapatupad ng Comprehensive Agrarian Reform Program o CARP. Pang-pito, alin sa mga sumusunod ang programa ng DAR na nagbibigay ng seguridad sa land tenure?
A. Land Tenure Improvement o LTI. B. Clean Air Act. C. National Fisheries Program. D. Urban Development Plan. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Land Tenure Improvement o LTI. Pangwalo, ano ang layunin ng agrarian justice sa ilalim ng DAR? A. Pagpapatayo ng mga paaralan. B. Pagbibigay ng legal na interbensyon sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. C. Pagtataguyod ng sustainable tourism. D. Pagpapalago ng sektor ng industriya. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Pagbibigay ng legal na interbensyon sa mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Pangsyam, alin sa mga sumusunod ang layunin ng Social Infrastructure and Land Capability Building o SILCAB? A. Pagpapalago ng urban areas. B. Pagpapalawak ng serbisyo sa kalusugan. C. Pagpapalakas ng lokal na pamayanan at kapasidad ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. D. Pagtataguyod ng agrikultura at pangingisda. Ano ang tamang sagot? Ito ay C. Pagpapalakas ng lokal na pamayanan at kapasidad ng mga benepisyaryo ng reformang agraryo. Pang-10, anong programa ng DAR ang naglalayong mapalakas ang sustainable agribusiness at rural enterprise development? A. National Greening Program. B. Sustainable Agribusiness and Rural Enterprise Development o SARED. C. Clean Water Act. D. Urban Development Project. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Sustainable Agribusiness and Rural Enterprise Development o SARED. Pang-11, ano ang pangunahing mandato ng Kagawaran ng Kapaligiran at Likas na Yaman o DENR? A. Pangangalaga at pamamahala ng likas yaman. B. Pagpapatayo ng mga paaralan. C. Pagtataguyod ng industriya ng turismo. D. Pagpapalago ng sektor ng BPO. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Pangangalaga at pamamahala ng likas yaman. Pang-12, alin sa mga sumusunod ang isa sa top 10 priority programs ng DENR? A. National Education Plan. B.
Intensified environmental protection, clean air. C. A special area for agricultural development. D. Land tenure improvement. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Intensified environmental protection, clean air. Pang-13, anong programa ang naglalayong protektahan ang kagubatan laban sa illegal logging? A. Intensified forest protection and anti-illegal logging. B. Geohazard Assessment Program. C. National Fisheries Program. D. Clean Water Act. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Intensified forest protection and anti-illegal logging. Pang-14, alin sa mga sumusunod ang programa ng DENR na naglalayong mapabuti ang pangangasiwa ng mga baybaying dagat at marine ecosystems? A. Manila Bay Clean-up Program. B. Scaling up of Coastal and Marine Ecosystem Program. C. National Greening Program. D. Responsible Mining Program. Ano ang tamang sagot? Ito ay B. Scaling up of Coastal and Marine Ecosystem Program. Pang-15, anong programa ng DENR ang may layuning mapabuti ang solid waste management sa bansa? A. Intensified environmental protection, solid waste management. B. Sustainable Agribusiness Program. C. Agrarian Justice Program. D. Climate Change Adaptation Program. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Intensified Environmental Protection, Solid Waste Management. 16. Ano ang layunin ng Enhanced National Greening Program ng DENR? A. Pagtatanim ng puno at reforestation. B. Pagpapalago ng sektor ng IT. C. Pagtataguyod ng urban development. D. Pagpapalawak ng edukasyon sa kabataan. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Pagtatanim ng puno at reforestation. 17. Anong programa ng DENR ang naglalayong mapanatili ang malinis na tubig sa bansa? A. Intensified Environmental Protection, Clean Water. B. Sustainable Agriculture Program. C. National Fisheries Program. D. Clean Air Act. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Intensified Environmental Protection, Clean Water. 18. Alin sa mga sumusunod
na programa ng DENR ang naglalayong mapabuti ang administrasyon at pamamahala ng mga lupain? A. Improve land administration and management. B. Social infrastructure program. C. National Disaster Risk Reduction Plan. D. Climate Change Adaptation Program. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Improve land administration and management. 19. Anong programa ng DENR ang may layuning mapabuti ang biodiversity conservation sa bansa? A. Enhance biodiversity conservation. B. Geohazard Assessment Program. C. National Fisheries Program. D. Agrarian Reform Program. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Enhance Biodiversity Conservation. 20. Alin sa mga sumusunod ang programa ng DENR na naglalayong tugunan ang mga problema sa pagmimina? A. Geohazard Groundwater Assessment and Responsible Mining. B. Intensified Forest Protection Program. C. Manila Bay Cleanup Program. D. National Greening Program. Ano ang tamang sagot? Ito ay A. Geohazard Groundwater Assessment and Responsible Mining. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang papel ng pamahalaan at mga programang pang-ekonomiya at ang mga kagawaran ng pamahalaan. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.